Sa program na ito, meron tayong Smart City Emergency Response Management System. Ito yung main menu ng program namin. Pag run, may menu loop na paulit-ulit hanggang mag-exit. Option 0 loads dummy data once nag-a-add ng sample locations, connections, responders, at emergencies. Option 1 shows the entire graph. Option 2 checks kung may possible path between two locations using BFS. And option 3 adds a new location node. Option 4 connects two locations with an edge. Option 5 lists all responders stored in the hash map. Option 6 registers a new responder with type, ID, and location. Option 7 inserts a new emergency into the binary search tree based on urgency. Option 8 prints all emergencies in order lowest to highest urgency. Option 9 processes the most urgent emergency. Ito kinukuha ang top node, hinahanap ang nearest available responder using hop count distance. Dinidispatch, ina-update ang location at ina-remove from binary search tree. Option 10 exits the program. Overall, the main program acts as a controller connecting the graph, map, and binary search tree into one emergency response system. So dito naman tayo sa class list. Ang class list ay simpleng custom array list para mag-store ng vertex object. Meron itong items, array ng vertex at ang size bilang ng laman. Ang constructor gumagawa ng initial array size 5 kapag nag-add tayo ng vertex. I-check ng ensure capacity kung puno na ang array. Kung puno na, dinodoble ang size ng array. May methods para kunin ang vertex sa index. Get vertex. At kunin ang current size, get size. Ito ang ginagamit bilang store ng neighbors sa graph. Ang vertex class ay ginagamit para represent ang isang location sa graph. May dalawang fields, data, yung pangalan ng location, string, night words, yung listahan ng mga katabing vertices. Sa constructor, sinet natin ang data at gumawa ng bagong list para sa night words. Meron din getters para makuha ang location name at ang night word list. Ito ang basic building block ng buong graph structure. Ang custom map ay sarili nating hash map para mag-store ng responder objects gamit ang key string na usually ID. Sa loob nito, may entry class na may key, value, at deleted flag. May internal array table na may default capacity na 11. Ginagamit ang hash para i-compute ang index at linear probing para maghanap ng slot. Put. Nag-i-insert ng responder kung puno na o na-delete yung slot. Nag-overwrite kung mag-full loop, nagre-rehash. Get. Nagli-linear probe hanggang mahanap ang matching key or empty slot. Remove. Hindi natatanggal ng slot physically. Ninamark lang as deleted for future use. Ensure capacity. At rehash. Nagdo-double ng table size kapag masyadong marami na ang laman. Raw table. Ibinabalik ang buong table para ma-iterate ang main program. Overall, ito ang custom hash-based storage para sa lahat ng responders. Ang responder class ay nagpe-present ang isang emergency unit tulad ng ambulance, fire truck, o police unit. May 4 itong field. Una na dito is yung ID, unique identifier, for example, A01. Number 2 is type ng responder. Number 3 is location, current location name. Available status kung pre or busy. Sa constructor, sineset ang ID type, location, at automatic na available equals true. May getters para sa ID, type, location, at availability. May setters din para baguhin ang location at availability. Status.toString, nagbabalik na readable format. Type, plus ID, plus current location, available. Ito ang object na ginagamit para i-store at i-dispatch sa emergencies. So, ang next naman natin ay yung emergency BST. Ito ay isang binary search tree na nag-organize ng emergency objects based sa urgency niya. So, meron siyang root, which is yung starting node ng BST. Meron din siyang insert, emergency E, na nag-i-insert ng emergency sa tree para
para kung mas mataas ang urgency niya, mas papunta siya sa right. And then, ang next naman niya is yung is empty. Ito lang ay chine-check kung meron ba siyang laman or wala. Next naman is yung peak most urgent. Yung peak most urgent naman is nagre-return lang ng pinaka-urgent na emergency from right to the most node. Next is remove most urgent. Yung remove most urgent naman is tinatanggal at binabalik ang pinaka-urgent na emergency. Next is, may helper siya na delete max para tanggalin ang right most node at holder class para ma-store yung tinatanggal na emergency. Meron din siyang print in order. Ito yung in order na traversal para ipakita lahat ng emergencies mula lowest hanggang highest urgency. Ito yung ginagamit sa main program para i-track at i-process ang mga emergency sa priority order. So, ang next naman natin ay yung BST node. Isa siyang node class para sa emergency BST. Bawat node nito ay naglalaman ng isang key, which is yung urgency ng emergency, is yung integer niya. And then data, yung reference ng emergency object. And then left and right para sa pointers sa left and right child nodes. Meron siyang constructor para iset ang key at data at default null ang left at right. May getters at setters para ma-access at mabago ang children at key/data. Ito ang building block ng BST para ma-store ang emergency sa priority order. Ang emergency class ay nagre-represent ng isang incidents, may mga field, ID, o unique identifier ng emergency type. Type ng mga incidents, fire, road, accidents, and then yung location naman kung saan nangyari yung urgency. Priority level, ginagamit bilang key sa BST note. Additional details, may general para sa ma-access lahat ng properties. To-string, readable format, ID, type at location, urgency. Ito ang object na pinaprocess at ini-prioritize sa emergency BST at ginagamit sa main program para na-dispatch ang responders. Dito naman tayo sa graph class. Ito ay ginagamit para i-model ang city map sa ating Smart City Emergency Response System. Bawat location ay represented as a vertex, at bawat connection o daan sa pagitan ng location ay isang edge. Vertices. Ito ang list na naglalaman ng lahat ng vertex objects. Sa constructor, gumagawa lang tayo ng bagong list para simulan ang graph. At dito tayo sa add vertex method. Pag tinatawag to, gumagawa siya ng bagong vertex objects na may pangalan ng location at i-add sa vertices list. Find vertex method. Dito naman, hinahanap nito ang vertex sa list by comparing sa data. Kung wala, ibabalik lang ito ng null. Nagamit ito sa pag-add ng edges at iba pang operation para siguraduhin valid ang location. Add edge method. Ito naman ay nagko-connect ng dalawang location bidirectional or undirected. Una, hinahanap ang vertex object sa A at B. Kapag valid, mag-add ang bawat isa sa neighbor list ng isa. Kundi, maghanap ang vertex, magpiprint ng warning. Ginagamit ang neighbor list sa BFS, traversal at sa pag-compute ng shortest path. Dito naman tayo sa display graph method. Iloloop lahat ng vertices at ipiprint ang location name at lahat ng neighbors nito. Madaling makita dito kung anong connection sa bawat location. At dito naman tayo sa is accessible method. Ito ay ginagamit sa pag-traversal sa ating system. So, simple BFS algorithm para malaman kung may path mula start papunta sa target. Gumagamit ng Boolean array visited para hindi maulit ang pagbisita sa same vertex.
Vertex node queue, ito naman ay para i-handle ang queue logic ng BFS. Kung maabot ang target habang nagtatraverse, magre-return true. Kung hindi, false naman. Helper method, index of string name. Ito naman ay nagre-return ng index ng vertex sa vertices list. Dito naman tayo sa shortest distance method. So, magbi-BFS ulit siya, pero nagbibilang ng number of hops mula start papunta sa target. Nagsiset ng this array kung saan ini-store ang distance sa bawat vertex. Pag hindi umabot ang target, magre-return ng integer.maxValue bilang unreachable sentinel. Ginagamit ito sa main program para hanapin ang nearest available responder. So, internal minimal queue. Vertex node queue, isang simple circular array queue para sa BFS. So, ito naman ang enqueue method. Mag-add ito ng vertex sa queue. Automatic nagdo-double ng array capacity kapag puno. At ito naman ay ang dequeue method. Magkukuha ito ng front vertex is empty at i-check kung walang laman ang queue. So, ayan. Ang graph class ay ang backbone ng emergency system para ma-model ang city. Ginagamit ito para i-manage ang locations at connections, hanapin kung accessible ang isang location, at i-compute ang shortest distance para dispatch ng responders. So, sa madaling salita, ito ay ang nag-compute ng mapa at ruta ng lahat ng responder sa system. So, here we have the next class, which is yung summary report class. So, sa class na ito yung nagki-keep track ng mga recorded na incidents and nagpo-provide siya ng summary report. So, sa class na ito is meron tayong 3 methods. So, the first method is the set total emergency with a parameter of integer n. Sineset niya lang yung total number of emergency na na-record niya. And then, the next method is add resolve detail with a parameter of string responder ID, string responder type, string emergency desk, and string path. Ito yung nag-add ng emergency kasama yung details niya and route na ginamit niya at nag-auto-expand yung storage niya kapag napupuno na siya. And then, our last method is print report. Ito yung nag-print ng summary report and kung ano yung na-resolve niya and yung mga details na record niya. So, ayun na nga, ayun yung purpose ng class na ito. Siya ay nag-store ng mga emergency na na-resolve yung mga incidents and nagpo-provide siya ng report, yung summary report niya.